Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito ang Fairview Park United Methodist Church doon sa Lilac Street, West Fairview, Quezon City na nagdiriwang ng kanilang ika-43rd founding anniversary. Ang Fairview Park UMC ay nasa ilalim ng pamamahala ni Pastor DJ Alcantara bilang administrative pastor. Magkita-kita po tayo roon mamayang alas 4 ng hapon para sa Revival Night. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay. Teresa Metica, Aurora Torrijos, Felicidad Espiritu, Ate Baby Nicolas, Welma Landicho, Cassandra De Ramas, Nora Cancela, Nora Brillantes, Saturnino Santos, Dulce Alicante, Rico Cardinho, Ate Revi Soriano, Juliana Cabrera Montemayor, at Maria Guevara de la Cruz. Pag-aaralan natin ngayon ang Lucas 11:1 hanggang 13 na naglalaman ng tatlong bahagi. Ang itinurong panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kahalagahan ng nagpupumilit na pananalangin, at ang kabutihan ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Lucas 11:1 hanggang 13. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 11:1 hanggang 13. Minsan, matapos manalangin si Jesus sa isang lugar ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad." Sinabi niya sa kanila, "Kapag kayo ay mananalangin, sabihin ninyo, Ama, pakabanalin mo ang pangalan mo, dumating nawa ang paghahari mo. Bigyan mo kami sa bawat araw ng aming pang-araw-araw na pagkain at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakautang sa amin at huwag mo kaming dalhin sa tukso." Sinabi niya sa kanila, "Ipagpalagay nating isa sa inyo ang pumunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, pahiramin naman ako ng 3 tinapay sapagkat isang kaibigan ko ang dumating mula sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' Sinagot naman kayo ng nasa loob na nagsabing, 'Huwag mo akong gambalain, nakatarangka na ang pintuan at nasa higaan na ang aking mga anak. Hindi na ako makakabangon upang mabigyan ka ng anuman.' Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang maibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang sinumang humihingi ay nakatatanggap, ang humahanap ay nakatatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Sinong ama sa inyo ang magbibigay ng ahas sa inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? O kung humingi ito ng itlog, ay bibigyan ba ninyo ito ng alakdan? Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa ang Ama na nasa langit na magbibigay ng banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Talakayin natin ngayon ang itinurong panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung tawagin ay the Lord's Prayer. Ngunit mas tama nga yatang tawagin ito na the Disciples' Prayer. Mas maikli ang panalangin ito kaysa sa panalangin na itala doon sa Mateo 6:9 hanggang 13.
Sinasabi ng ilang mga Bible scholars na hindi minsang itinuro ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Marahil ay 2 o mahigit pang 2 beses dahil nga merong ibang versions ng the Lord's Prayer. Nais ni Jesus na kung lalapit tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya bilang ating Ama at tayo ay bilang Kanyang mga anak. Ibig sabihin, lalapit tayo dala ang pagtitiwala na handa siyang makinig sa ating mga dalangin. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon bilang alipin na ang dala ay takot. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, nagkaroon tayo ng pribilehiyo ng direktang paglapit sa Diyos na hindi na tayo dadaan sa kung sino man. It is really a great privilege. Wika sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop bilang mga anak na sa pamamagitan nito'y tumatawag tayo ng Aba, Ama. May 4 na kahilingan sa panalangin ito na itinuro ng ating Panginoon sa mga alagad base dito sa Lucas. Unang kahilingan, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay dangal sa kanyang pangalan at pagpapahintulot na kalooban niya ang masunod. Ganito ang wika sa verse 2, Ama, pakabanalin mo ang pangalan mo. May dapat pa bang gawin ng Diyos para madagdagan ang kanyang kabanalan? Wala na. Mayroon pa ba tayong pwedeng gawin para madagdagan ang kabanalan ng Diyos? Wala na. Ang Diyos ay perpekto. Kapag idinalangin natin na, Ama, pakabanalin mo ang pangalan mo, ito'y para sa atin. Nabigyan tayo ng Diyos ng oportunidad na masaksihan ang kanyang kabanalan, kung paanong ito'y nasaksihan ni Isaias na narinig ang sinasabi ng mga serapin ayon sa Isaias 6:3, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Nabigyan tayo ng oportunidad ng Diyos na masaksihan ang kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus kung paanong ito'y nasaksihan ni na Pedro, Santiago at Juan nang si Jesus ay magbagong anyo ayon sa tala ni na Mateo, Marcos at Lucas, na bawat gagawin natin ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Dumating nawa ang paghahari mo. Darating ang paghahari ng Diyos sa isang mananampalataya kapag ang kalooban ng Diyos ang laging nasusunod sa kanyang buhay. Si Jesus, na bugtong na anak ng Diyos, ay humiling na kung maaari hindi matuloy ang gagawin niyang dakilang pagpapakasakit alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. 3 beses niya itong idinalangin pero sa huli, lagi niyang sinasabi, ngunit ang kalooban mo at hindi ang kalooban ko ang siyang masunod. Ikalawang kahilingan, sapat na pagkain sa araw-araw. Wika sa verse 3, Bigyan mo kami sa bawat araw ng aming pang-araw-araw na pagkain. Ang hinihiling natin ay pagkain lamang na sapat sa bawat araw, hindi pagkain para sa loob ng isang buwan o sa loob ng isang taon. Itinuturo sa atin ang panalangin ito na magtiwala sa Diyos, na walang dahilan para tayo matakot sa kinabukasan sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Ikatlong kahilingan, kapatawaran para sa kasalanan.
kung paanong tayo'y pinatatawad ng Diyos. Wika sa verse 4, "At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakautang sa amin." Binibigyang halaga sa panalangin ito ang pangangailangan na tayo'y magpatawad sa ating kapwa. Magpatawad muna tayo sa ating kapwa bago pa tayo patawarin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo makakaasa ng pagpapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Ikaapat na kahilingan, tulungan tayo ng Diyos na magtagumpay laban sa mga tukso. Wika sa huling bahagi ng verse 4, "At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Ganito ang wika sa ibang salin, "At huwag mo kaming hayaan sa tukso." Hindi ang Diyos ang tumutukso sa atin, kundi ang kaaway. Ang hinihiling natin sa Diyos ay pagkalooban tayo ng kapangyarihang sapat upang ating mapagtagumpayan ang mga tukso ng kaaway. Hindi lamang tayo basta nananalangin, kundi nananalangin ng may pagpupumilit, persistent prayer. Binanggit ni Jesus sa ating aralin ang kwento ng isang lalaki na humiram sa kanyang kaibigan ng 3 tinapay para ipakain sa dumating na kaibigan isang hating gabi. Ayaw na siyang pagbigyan nito dahil nga hating gabi na. Ngunit dahil sa kanyang pagpupumilit ay napagbigyan din siya. Ganito ang wika ni Jesus sa verse 8, "Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang maibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito." Biruin nyo yan. Pwede pala nating mapilit ang Diyos na ibigay ang ating kahilingan bunga ng marubdob at nagpupumilit na panalangin. Handang gawin ito ng Diyos sa mga mananampalataya. At madalas, higit pa sa ating hinihingi na bunga ng nagpupumilit na panalangin ang handang ipagkaloob ng Diyos. Kung minsan, tinapay lang ang hinihingi natin, ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay panadirya. Higit sa maaari nating isipin, ang handang ipagkaloob ng Diyos. Wika sa unang Korinto 2:9, "Subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya." Wow! Beyond our imagination, beyond your imagination, ang handang ipagkaloob ng Diyos kung makikita niyang ikaw ay nagpupumilit sa iyong pananalangin. Sa lumang tipan, gugunawin na ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa malabis na kasamaan ng mga tao roon. Pero nakipag-bargain si Abraham sa Diyos na huwag niyang ituloy ang paggunaw kung makakatagpo siya ng 10 taong mabubuti. Nagsimula ang kanyang bargain sa 50 tao hanggang maging 10 na lamang. Ganito ang tala sa Genesis 18:32. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 10 iyon," sagot ni Yahweh. Sa bagong tipan, ikinwento ni Jesus ang parabola ng masamang hukom kung saan ibinigay ng hukom na ito ang hinihiling na katarungan ng isang babaeng balo dahil nainis ito sa sobrang pagpupumilit ng babae.
Ganito ang wika ni Jesus sa Lucas 18:7 at 8. Hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila ba'y matitiis niya? Sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Kaya ang lesson, huwag hihinto sa pananalangin, magpumilit sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa nagpupumilit na panalangin. Wika ni Jesus sa verses 9 and 10 ng ating aralin, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang sino mang humihingi ay nakatatanggap, ang humahanap ay nakatatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang katungkulan natin ay humingi. Ang katungkulan ng Diyos ay magbigay. Ang katungkulan natin ay maghanap. Ang katungkulan ng Diyos ay ibigay ang ating hinahanap. Ang katungkulan natin ay kumatok. Ang katungkulan ng Diyos ay buksan ang pinto. Ibig sabihin, maaari nating hilingin ang anuman. Ngunit alalahanin natin, yes, maaari nating hilingin ang anuman sa pamagitan ng nagpupumilit na panalangin. Siguradong tutugon ng Diyos. Wika ni Jesus sa Juan 14:13 at 14, at anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sa makatuwid, ang hinihiling natin ay kailangang umaayon sa kabanalan, karangalan at kalwalhatian ng Diyos. Kasi baka maisip natin, abay, kahit ano pala ay pwede kong hilingin at sa pamagitan ng nagpupumilit na panalangin ay pagkakaloob ng Diyos. Ngunit, kahit anong pagpupumilit ang gawin natin, kung ang panalangin natin ay labag sa kalooban at kalikasan ng Diyos, ay hindi tayo makakaasa ng positibong tugon sa ating panalangin. Kaya halimbawa, hindi mo pwedeng ipanalangin na kunin na ni Lord ang iyong kaaway o kaya'y manalo ka sa weteng. Binanggit din ni Jesus sa ating aralin ang relasyon ng tao sa kanyang Ama dito sa lupa. Tulad ng iba pang tao, ang mga amay makasalanan, hindi perpekto na tulad ng Diyos na ating Ama sa langit na perpekto. Ngunit sa kabila ng pagiging makasalanan, handang ipagkaloob ng mga ama ang kahilingan ng kanilang mga anak. Wika ni Jesus sa verses 11 and 12. Sinong ama sa inyo ang magbibigay ng ahas sa inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? O kung humihingi ito ng itlog, ay bibigyan ba ninyo ito ng alakdan? Ang isda at itlog ay mga pagkaing kailangan ng tao upang mabuhay. Ibig sabihin, handang ipagkaloob ng mga ama sa kanilang mga anak ang lahat ng mabuting bagay para mabuhay ng maayos. Sa ating panahon, kabilang dito ang pagkain, damit, tahanan, edukasyon at marangal na pamilya. Ang ahas at alakdan ay simbolo ng kapahamakan. Walang matinong ama na ipapahamak ang anak. Kung lahat ng kabutihan ay maaaring ipagkaloob ng isang ama sa kanyang anak, lalo naman ang banal at perpektong Diyos ay nakadaang magkaloob ng lahat ng mabuti sa mga inangkin niya bilang mga anak dahil sa pananampalataya kay Jesus. Wika ni Jesus sa verse 13,
Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa ang Ama na nasa langit na magbibigay ng banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Lahat ng mabuti ay handang ipagkaloob ng Diyos sa mga mananampalatayang magpupumilit sa kanilang panalangin. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang dapat na hilingin natin sa Diyos, ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng inspirasyon, ng gabay habang tayo'y nakikibaka sa buhay. Nang tanggapin ng mga alagad ang banal na Espiritu, sumakanila ang katalinuhang wala dati sa kanila. Ang kanilang pagkatakot ay napalitan ng katapangan na hindi na nila kinatakutan maging ang kamatayan. Baka ito ang isang bagay na hindi natin nahihingi sa ating panalangin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang bagay na imposible. We can do extraordinary things for God's glory. Kapag nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, nahahayag sa atin maging ang mga sikreto ng langit. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, tumutupi maging ang kamatayan. Wika ni Jesus sa Juan 14:26, ang kaagapay, ang banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Bahagi ng plano ng Diyos ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Wika ng American author na si A.W. Tozer, the Spirit-filled life is not a special deluxe edition of Christianity. It is part and parcel of the total plan of God for His people. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa mga katuruan tungkol sa panalangin na natutuhan namin ngayon. Higit sa lahat, banal namin Diyos, tulad ng aming napag-aralan, isugo mo sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.